mga malalalim na parte ng bulkan at yung hugis ng crater ay binabalik niya. Sa mga sandaling ito ay patuloy na nababalot ng makakapal na ulap etong bunganga ng bulkan. Ito nakikita natin sa ating video, ito ay sa may bandang gitna ng bulkan, mga 5.5 kilometers mula dun sa crater ng bulkan pababa. At yan lamang ang medyo visible sa kinalalagyan natin ngayon dahil gaya nga na nasabi natin kanina ay nababalot ng makapal na ulap etong tuktok ng bulkan. Dagdag na hamon ito, Mel, para sa mga taga-FIVOX na aasa na lamang sa kanilang mga aparato at sa kanilang pandinig sa patuloy na pag-oobserba sa aktibidades ng Bulkang Mayon. Mel? Pero Oscar, pwede bang malaman kung gaano na kalapit yung sinasabing pagsabog ng bulkan? Mel, sa mga sandaling ito ay talagang hindi pa rin matitiyak kung anong oras o kung anong araw. Ang masasabi lang dahil nga alert level 4, inaasahan na within days ay maaring maganap nga itong malakas na pagsabog. Mel? Yung mga hayop, marami na bang bumaba? Mel, natanong na rin natin yan kay Director Solidum. At yung mga hayop na karaniwan daw nagbababaan pag nagkakaroon ng pagsabog ng bulkan, nangyayari yan, Mel, nun sa pre-eruption stage. Pero dahil nga nasa eruption stage na tayo, hindi na yan maasahan. Inasahan daw dapat yan yung mga nakaraang buwan pa o ng mga Disyembre pa o ng mga Enero, Mel. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Thank you. Samantala, meron pong maagang pamasko ang pamala ng lalawigan ng Albay sa mga residente ng Silikas. Nakatutok po doon live si Marie Somali. Marie, kamusta? Mike, sinira man ng nakaambang matinding pagsabog ng Bulkang Mayon ang plano ng mga residente nakatira doon sa loob ng 8-kilometer danger zone na makapagpasko sa kanilang mga tahanan, tuloy na tuloy pa rin ang kanilang pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesukristo. Dito sa San Roque Elementary School na isa sa mga ginawang evacuation center, nakatikim na ng maagang pamasko ang mga evacuee. Dinalhan sila ng mga bigas, noodles, tent, banig, kumot at water container. Ang mga chikiting meron ding mga laruan. At syempre, di mawawala ang paborito nilang ice cream. Masaya ka ba? May ice cream? Opo. Ha? Opo? So sa tingin mo, kahit na nandito kayo, Pasko pa rin to para sa inyo? Opo. Kahit merong pagkain konti, masaya na kami. Kahit sama-sama ang aming pamilya. Mayroon ding libreng tawag para sa mga inilikas para makausap nila ang mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar. Ngayong gabi, magkakaroon pa ng film showing. Bahagi raw ito ng tinatawag na psychosocial intervention na ipinagutos ni PDCC Chairman at Albay Governor Joey Salceda para mapigilan ang mga evacuee na bumalik muna sa kanilang tahanan ngayong may nagbabadyang panganib sa malapit sa Bulkang Mayon. In-address natin dito yung psychosocial impact na sana maibsan natin yung kalungkutan nila para mapipil nila na maski nandito sila, pwede din silang mag-celebrate ng Christmas. Ang pinakamagandang Christmas nila ay hindi po sila maaksidente at ang buhay po nila mapangalagaan at walang madisgrasya. Hindi, una muna, ito ang concern natin ngayon sa mga evacuees natin, yung malamig ang konkreto, ang silid dahil nga concrete po yan. So binigyan natin sila ng kumot saka mating, plus yung tubig para safe yung tubig. Si Elsa Shal na halos maiyak ng aming kausapin dahil di makakasama ang asawang nagbabantay sa kanilang tahanan at taniman sa barangay Mabinit. Pero masaya na rin dahil makakasama niya ang mga anak kahit sa evacuation center. Oo, tuloy pa rin ho. Ang importante, sama-sama ho kaming lahat. Sa pamilya. Oo. May salo-salo pa rin po ba kayo? Mayroon pa rin ho, kahit konti. Paano? Paano nyo gagawin nyo? Kahit wala dito ang tatay nila, ang importante, magkasama kami. Kahit konting pagkain, okay na yun. Ikaw ba yan? Simple lang din ang kaligayahan ni Leticia Laurin. Kahit sa maliit na sulok lang na ito ng classroom sila magpapasko, ang mahalaga raw kasama niya ang 6 na anak at 25 apo. Okay naman po dahil siyempre kahit ganito kami dito sa evacuation, masaya rin dahil kahit paano mayroon mang nagbibigay sa amin ng tulong. Kanya-kanya ng gimmick at pakulo ang Joint Task Force Mayon at maging ang iba't ibang mga lokal na pamahalaan para masigurong kahit hindi man ganon kakomportable ang kanilang sitwasyon sa ngayon, magiging masaya at makabuluhan pa rin ang kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Dito sa Tabaco National High School, 2 Santa Claus pa ang dumalaw. Ang mechanized Santa na ito na umiindak tagabigay aliw.
Habang ang Bicolanong Santa, tinupad ang mga wish ng mga bata. Nag-wish po kay Santa ng payong para po. Minsan po umuulan dito para po hindi kami magkasakit. Protection po sa ulan at sakit. Nagpapasalamat po ako ng marami. Talaga? Okay, thank you. Pero di lang mga bata ang naaliw. Napakasaya naman namin dito eh. Bakit po? Nakaiwas kami ng iyong Bulkan Mayon. Tapos dito? Dito maganda yung kwan, Santa Claus. Aming wish ko kay Santa, dito namin dinala sa mga evacuation centers. Para naman yung mga bata, maramdaman nila na kahit malayo sila sa kanilang mga bahay, maramdaman nila na anywhere can be Christmas. So, Mike, sa December 24 at 31, mga pagkaing pang Noche Buena at Medianoche naman ang dadalhin nila sa mga evacuation center. Nagpapasalamat din si Governor Joey Salceda sa DOH dahil sa mabilis nitong pagtugon sa kanyang apela na magpadala ng mga magme-medical mission dito. At Mike, magsisensus din ang mga militar para malaman nila kung ilan pa yung naiwan doon sa loob ng 8-kilometer danger zone at nang sa gayon ay mahikayat na rin silang pumunta sa mga evacuation centers. Mike? Maraming salamat, Maris Sumali, at maligayang Pasko na lang dyan sa mga kapuso natin, dyan sa mga evacuation center. Maris. Kalunos-lunos naman ang sitwasyon sa ilang evacuation center sa Albay. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang mga evacuee dahil hindi sila nagugutom doon. Nakatutok ang GMA News stringer na si Michael Hausan. Kampante na ang mga evacuee dito sa Albay na nasa evacuation center sila magpapalipas ng Pasko at Bagong Taon. Alam nilang dito ang pinakaligtas na lugar sa mga ganitong panahong. Anumang oras ay puputok na ang Bulkang Mayon. Mahirap ang sitwasyon nila, kaya naman personal ay inalam ni Albay Governor Joey Salceda ang sitwasyon nila. Target ng gobernador na hindi na mahihirapan, magugutom o magkakasakit ang mga evacuee. Pero ang ilang evacuation center, ganito ang dinatnan. Baradong toilet bowl, sirang ilaw, sirang electric fan. Pero sagana sa tubig ang evacuation center na ito. Hindi naman po pwede po na hindi sila mamamatay sa eruption, mamamatay sila sa sakit sa isang evacuation. Hindi rin zero casualty yun. Ang evacuee na si Maria Bahamundi ng Barangay Bunga, mahirap man raw ang kalagayan nila, nakakataba raw ng puso na nararamdaman nila ang pag-aalaga sa kanila. Importante rin daw na hindi sila nagugutom. Patuloy ang pamimigay ng mga sundalo ng mga higit na kailangan ng mga evacuee tulad ng kumot, banig at water jug na donation daw mula sa World Food Program. Mula dito sa Legazpi City, Albay, Michael Hausan, nakatutok, 24 oras. Sa ibang dako naman po ng Pilipinas dahil marami ang nagsilikas, may mga insidente raw ng nakawan sa ilang bayan sa lalawigan ng Maguindanao. Kaya ang mga mansyon ng pamilya Ampatuan, bantay sarado ng mga katiwala. Mula sa lungsod ng Cotabato, ang nakatutok naman po ng live ay si Cesar Apolinario. Cesar. Mike, kahit na sinabi ng pulisya na balik na sa normal ang sitwasyon sa Maguindanao, ay may mga residente pa rin dito ang natatakot dahil nga sa mga bali-balita ng mga nakawan sa loob ng mga bahay. Kaya naman itong mga nangangalaga ng mga mansyon na mga ampatuan ay nag-iingat din. Wala umano sa mansyong ito ang mga kamag-anak ng mga ampatuan, kaya naman ipinag-utos daw sa mga nagbabantay na tiyaking hindi mapapasok ang mansyon ni Dato Andal Ampatuan Sr., dating Maguindanao Governor na nasa pangangalaga ngayon ng EFP sa Davao. Ang mga katiwala naglagay ng mga barbed wire sa bakod. Tinanong namin sila tungkol dito pero ayaw nilang magsalita.